Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion patungkol sa topic na ano ang tatlong uri ng mga Kristiyano o asceticism. At bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung ano nga ba ang asceticism. Sinasabi rito ay isa itong approach to living that renounces the comfort of the material world. Sinasabi rito na ang mga ascetic na tao ay handang gawin lahat para sa kanilang pagprotesta o ang kanilang pagliban sa mga makamundong gawain para sa matinding pananampalataya sa ating Diyos at pagsunod sa Diyos. At para sa ating Bible verse, ito ay ang 1 John chapter 2 verse 15 to 16 na sinasabi ay huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Ang mga umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sasabi rito na hindi dapat natin mahalin ng mundo. Ang sinasabi rito ay ang makamundong gawain ay ang pag-iwas sa mga ito at patuloy sa pananampalataya sa Panginoon habang umiiwas tayo sa mga makamundong kasalanan o mga gawain. At para sa ating unang teaching ay meron tayong tatlong type ng Christian approach sa mundo. Ito, unang-una ay ang separatist, being separated from the world. Ito ay ang pag-iwas o paglayo sa mga makamundong gawain at ang pag-focus sa pananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa ay ang pacifist, being apathetic to the world. Ito naman ang pagkawala ng interes sa mundo o sa mga mabubuting gawain o nangyayari sa ating mundo, ngunit hindi ito ang ninanais ng ating Panginoon. Pangatlo ay ang transformationalist, being world changers. Sasabi naman dito ay ang mga Kristiyano na naniniwala tayo ay tinawag ng ating Panginoon upang baguhin ang ating mundo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo ng Panginoon. Hindi sila matras mula sa mundo, sa halip sila ay aktibo, silang kumikilos upang mapahayag ang liwanag ni Kristo, ang kabutihan ni Kristo sa bawat sulok ng ating mundo. At para sa ating application ay unang-una, do not love the world. Hindi lamang ito sa pag-iwas sa mga nilikha ng Diyos sa mundo, bagkus ay ang pag-iwas sa mga makamundong gawain na hindi nakakapuri sa ating Panginoon, lalo na mga maduduming kasalanan. Ikalawa ay ang pursue personal transformation. Sabi rin naman dito ay magkakaroon tayo ng pagbabago na makakatulong sa pagpapabuti ng ating mundo at nakakagalak sa ating Panginoong Diyos. Ang pagbabago na ating maaaring gawin ay pagpapalagan ng ebanghelyo sa mga tao at pag-aaral ng Biblia araw-araw. Panghuli ay engage the world with the gospel. Sasabi rito ang napakapangyarihan ng gospel, kung kaya mga gospel na nakasentro ang ating Panginoon ay makakatulong sa ating pag-unlad at pagpapabuti ng ating mundo. At sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo o magsisimula ang pagkakaisa ng bawat bayan sa pagpupuri sa ating Panginoon. At mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.